Yun, okay. Hi guys, this is Kuya Ben Crypto. So, yun, update lang tayo kung ano na yung nangyari sa market. So, kung mapapansin nyo, nasa 1 day, meron na tayong plotted na 1 day per value gap and 4 hour per value gap. So, nasa 1 hour time frame tayo. So, magpa-plot tayo ng nag-plot tayo ng mga per value gap sa higher time frame. Tapos, check natin to sa mga lower time frame. So, nasa 1 hour time frame tayo. So, kung mapapansin nyo, rejected na dito. Nagkaroon na ng rejection dito sa 1 day, dito sa 4 hour per value gap. So, kinuha niya tong, ito, tapos nagkaroon na ng rejection. So, itong per value gap natin ito is, sa 4 hour time frame, is 106,825.7. So, ngayon, kung mapapansin nyo, nagkaroon na tayo ng dito, rejection, di ba? Tapos, confirmation yung pangalawa. So, nag-entry na tayo dito. So, ang entry ko dito, hindi kagad ako nag-entry. So, ang entry natin dito, nasa 107.5. So, ayun yung entry ko dyan. So, 107,500 ang naging entry natin dito kay BTC. So, ilang beses tayo na stop loss kanina. So, na-stop loss tayo dito kay BTC. So, 30% kay ETH na stop loss din tayo. Pero kay Solana and XRP, so hindi pa rin nahi-hit kasi yung natin, yung per value gap natin doon, kaya hindi pa nagti-trigger 'yon. So dito, nag-ano lang ako, nag-check lang ako na yung unang natin, unang entry natin is kumbaga nag-check lang ako na kung kasi sobrang baba na eh. So ito yung per natin, 1 day per value gap natin, 'di ba? Si 108 308.2. So ngayon, kung mapapansin nyo, kinuha na siya eh. So nag-expect ako dito 'yun eh. So dito nagtry ako mag-entry. So diyan nagtry ako mag-entry kaya lang nakuha yung stop loss natin kasi bumaba pa siya. So nag-check ako sa ibang time frame. So kay 4 hour time frame, tapos pinagmabangga ko sila. So kung mapapansin nyo, 4 hour time frame nagkaroon na ng rejection. So ngayon, pinag-plot ko yung 1 day per value gap tsaka yung 4 hour per value gap. So nag-check ako sa 1 hour, rejected. Nag-check ako sa 15 minutes, kung mapapansin nyo, rejected din. So dito, nagkaroon na ako ng nagkaroon na ako ng signal na mag-entry na ako dito ng 105. 107, 500. So, ayun yung entry natin dito. So, ngayon, hopefully, sana, umangat na siya. Umangat na tong BTC. Kasi, kung mapapansin nyo, yung mga news, di ba, ang gaganda? Ang gaganda ng mga result eh. So, dapat, ang expected natin, dapat aangat na yung market. Pero, ang nangyari, kinuha niya pa rin yung mga per value gap sa baba. So, baka possible ganun nangyari. Kunin niya yung per value gap dito, yung mga per value gap natin dito sa 4 hour time frame, tsaka sa 1 day. So, binalikan niya to, itong 108. So, kasi kung mapapansin nyo dito, rejected siya dito. Nasa 1 hour time frame tayo. So, kung mapapansin nyo dito, nagkaroon ng rejection. So, umangat, bumaba. So, ngayon, checking tayo kung babalikan niya ba yung itong 108. So, dito, once na umangat yan ng 108, magtitipi na muna ako dito. Kaya ang gagawin ko dyan, ang gagawin natin dito, observe lang ulit muna. So, magano muna ako, aangat na ako ng stop loss. Once na makuha niya tong 108, 308.2, mag-aangat na ako ng stop loss dyan. So, ngayon, baka kasi ang mangyari, magkaroon lang ng bounce dito, tapos biglang lumaglag ulit eh. So, ganyan yung maging pattern niya. So, ngayon, check natin kung babasagin niya tong 1 day per value gap or kung babalikan niya ulit yan. Babalikan niya ulit tong 110. Pero kasi kung titingnan natin sa 1 day time frame, sa higher time frame, so, expected talaga natin na bababa yung market.
expected na natin na possible balikan tong mga per value gap eh. So, ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung 1-day time frame na per value gap. So, nasa loob na siya ng zone nung per value gap natin. So, ang aabangan natin dito, either babasagin niya ba to? Babasagin ba ni ni market itong 1-day per value gap? Tapos i-reject niya tong 4R. So, yun yung check natin. Kung ano yung possible na kunin ni market. Pero yun, kung possible na mangyari dito sa lower time frame, possible rejected. Nasa 1 hour time frame tayo, kaya ang possible na kunin yan, ito, 108.3. So, ang nakikita ko lang dito ay yung possible na mangyari. Either i-reject niya ulit to, i-reject niya yan, tapos bumaba. So, yun. Yung check natin kung ganun yung mangyari. Pero, kung dire-diretso siya angat, mas okay. Basta ang gagawin ko lang dito, mag-adjust lang ako ng stop loss ko. So, mag-adjust lang tayo ng stop loss natin dito. So, currently, market 107,643.4. So, check natin kung ano yung mangyayari dito. Kasi, kahapon, di ba? Nagkaroon ng CPI. So, yung mga data na lumabas is good news. So, for core CPI M-M, so 0.1%. So, mas mababa dun sa previous tsaka forecasted. Sa, ano naman, CPI M-M, so, ang previous natin 0.1%, forecasted 0.2% din. Previous 0.2, ang actual kahapon is 0.1. So, good news for for the market. Tapos yung CPI Y-Y, so ang previous is 2.3% and ang forecasted is 2.5%. So, ang actual kahapon is 2.4%. So, good news din for the market. So, ang expected natin kahapon, aangat na siya. So, check natin. Kanina, lumabas din yung may lumabas din na core PPI M-M. So, ang previous is negative 0.2%. So, ang forecasted is 0.3%. So, ang actual kanina, 0.1%. So, PPI, M-M. So, preview, 0.2 pa rin. So, same lang din sila. Forecasted, 0.2. Ang actual, 0.1%. So, sa unemployment, nakuha lang din yung yung previous. So, parang same lang din sila nung previous. So, ang forecasted kasi 242 ang lumabas. Actual is 248. So, bad news for the market, yung unemployment. Pero still, kung makikita natin sa market, so yung entry natin kasi, yan, sa 4-hour time frame, rejected siya. So, check natin kung possible umangat na to. So, check natin kung possible umangat. Sa 4-hour time frame, rejected. Sa 1-day time frame, nasa loob ng per value gap zone natin. So, and that's for BTC. So, next natin ETH. So, kay ETH, nag-entry na din ako dito. So, kanina, nag-entry din, kasi, nakuha yung stop loss ko. So, nag-buyback ulit ako dito. So, ang entry ko dito is 2744.73. So, ito yung per value gap natin sa 1 day. So, alam ko ito yung per value gap ko sa 1 day. So, 1 day time frame, ang per value gap natin, ito, 2742.72. So, ito yung kanina na per value gap natin sa 1 day. So, kung makikita natin sa 1 hour time frame, yan, sa mababang time frame, so rejected na siya dito. So, kaya nagano na tayo dito, nag-long na tayo dito. Pero kanina kasi, dito pa lang, nag-entry na ako sa 2742.72. So, nakuha yung stop loss natin dito sa 2711. Pero nag-buyback ako dun sa nag-buyback ulit ako dun sa per value gap. So, nag-buyback ulit ako dun. So, ngayon, currently, market, so, uptrend. So, check natin kung paangat din yung kay ETH.
So kung makikita natin sa per value gap, so 1 day, so ito yung per value gap natin, reference natin. So sa 15 minutes time frame, rejected din siya. So currently market paangat. So sa 4 hour, check natin sa 4 hour time frame. So dito, rejected din siya dito. Yan sa 4 hour. Rejected din. So kung mapapansin nyo, pataas yung market eh. So pataas yung market kay ETH. So ngayon, nag-retest lang siya dito. Sa per value gap natin na 1 day sa 2742. So ito yung nakita natin sa 1 day time frame, 2742.72 tsaka 2692.84. So kung ito magiging breaker, ang possible niyan, ito yung breaker kasi natin sa ano eh, sa ito yung per value gap natin sa 1 day. So sa 4 hour time frame, ito yung magiging breaker. So kasi pababa yung market dito, nag-retest lang siya dito sa 4 hours. So kung babasagin niya yung magiging per value gap natin dito sa 4 hours. So ito yung per value gap natin dito eh. So ayan. Magiging per value gap natin dito sa 4 hour. So kapag binasag yan, sure na kukunin niya yung 3K. So for me, that's yung ayun yung possible na makuha ni market. So that's for ETH. So sa Solana ay sa XRP muna. So ano na nangyari dito kay XRP? So ito ba yung per value gap natin sa 1 day? Yes, ito yung per value gap natin sa 1 day. So 1 day per value gap. So kung mapapansin nyo sa 1 day, rejected na siya. So ngayon, yung kung ito is magkakaroon ng ano na bukas, for me possible paangat na rin to kasi rejected na eh. Nagkaroon na ng rejected. Kasi kung mapapansin nyo, di ba, nagkaroon na ng uptrend. So kapag nagkaroon ng breaker, hanap tayo per value gap. So ito yung per value gap. Possible balikan yan. So na-reject na niya dito. Kaya possible dalawa yung possible mangyari. Either kunin niya ulit tong per value gap natin na 2.2212 tsaka 2.1906 or dire-diretso na ulit yung momentum paangat. So, yun yung possible na mangyari dito kay XRP. So, meron tayong trigger dito na naka-trigger tayo dito sa sa XRP na 2.2645. So, 2.2645 ang trigger natin dito. So, yun yung nakikita kong possible na magandang entry dito. So, ito yung sa 1 day. Makikita nyo sa 4 hour time frame, rejected na rin siya. Eh. So, pare-pare silang rejected. So, yun. Check natin kung talagang tama yung analysis natin na possible lumipad na ulit yung or balikan ulit yung mga mga all-time high. Kasi puro good news tayo, pero check pa rin natin kung ano yung possible na mangyari, syempre. So, for me, possible rejected, kaya possible umangat. Possible umangat yung market. Kaya iiwala ako ng trigger dito. So, check natin bukas kung ano yung mangyari. So, ngayon, currently, eto, nakay rin tayo, nakay Solana. Last natin si Solana. So, nag-plot ako for 1 day time frame. Ito yung 1 day per value gap natin. Si 166.064 tsaka si 157.943. So, nasa 4 hour time frame tayo. So, kung titignan natin sa 1 day, sa 1 hour, rejected din si 1 hour. So, dito, rejected siya. So, dito sa 15 minutes, sa lower time frame, so, rejected din siya. Kaya, possible umangat din to. Pero kung mapapansin natin, dito, yan, nakaka-start lang naman eh. Pero dito, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng rejection, di ba? Tapos, confirmation natin yung pangalawa. So, pwede na tayo mag-entry sana dito eh. Pero for me, this is altcoin kasi. Kaya mag-base na lang ako dun kay BTC. So, dun pa rin ako magpo-proceed pa rin ako dun sa sa Solana na 160
Ang pasok ko dito 160 point 160.708. So yun yung pasok natin dito. So ito yan yung per value gap natin sa 1 hour. So ito. So ito yung per value gap natin. So kung dire-diretso yan, possible basagin niya tong per value gap. So kapag binasag niya yan, dire-diretso aangat siya. So sa 1 hour time frame, pero mas maganda mag-base pa rin kasi ng direction ng market sa higher time frame. So sa 4 hour, 1 day, so yan. And sa 1 day, 'di ba pababa yung market dito kay Solana? Pero ito yung ano natin, ito yung major na per value gap talaga. So ito yung major na per value gap. So kung mapapansin nyo, rejected pa rin siya. Kaya ang pwedeng pumasok talaga yan. Sure na pasok natin dyan, 161.153. So nagtitingin lang tayo sa lower time frame kung ano yung possible na mangyari. So that's for update for today. So check natin kung ano yung possible na maging galaw nito. So ano ba ngayon? Friday. So malapit na naman ang weekends. So check natin. So yun lang Update ulit tayo bukas. This is Kuya Ben Crypto. Peace out.